Natagpuan tad sa taga sa katawan ng isang aso sa Quezon City. Desidido ang amo ng aso na magsampa ng reklamo laban sa pinaniwalaang nanakit sa kanyang alaga. May unang balita si Von Aquino. Ito ang kalunos-lunos na kondisyon ng asong si Oreo nang umuwi siya sa kanilang bahay noong November 19. Kwento ng kanyang amo, gabi-gabi nila itong pinakakawalan para magbantay sa labas ng kanilang bahay sa Tandang Sora, Quezon City. Pero kinaumagahan noong November 17, hindi na nila ito nakita. Makaraan daw ang 2 araw, bumalik si Oreo na sugatan at hinang-hina. Pinagtataga pala ang aso. Gusto ko po mapanagot yung gumawa sa aso namin. Kasi karumal-dumal po. Matapos ipagamot, ito na ngayon si Oreo. Nagpapagaling pa sa mga tinamong sugat, pero mababakas na sa kanya ang sigla. Desidido ang kanyang amo na magsampa ng kaso laban sa pinaniniwalaan nilang gumawa nito kay Oreo. Inilapit namin si Arlene sa Philippine Animal Welfare Society o PAWS na nakahandang tumulong sa paghahain ng reklamo laban sa nanakit kay Oreo. Under our law, ito ay isang act of animal cruelty na punishable sa ating batas. Pag hindi tayo nagpa-file ng case, lalong namimihasa yung mga nananakit ng hayop. Ito ang unang balita, Von Aquino para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.